Ang maliwanag na panga sa labas, nakararating lang mula sa ebolusyon, ay ibinuka ang napakalaking bibig at nagpakawala ng isang haligi ng berdeng-asul na lakas. Ang mga bato at lupa sa dinaanan ng atake ay nagsiliparan at napakalawak ng sakop nito. Kahit ang isang mabilis kumilos tulad ni Juxian ay kinailangang tumalon ng paulit-ulit para umiwas, na para bang determinadong patayin ang bagay na ito ang maliit na panda. Kahit tumalon siya, hinahabol pa rin siya ng malapitan. Nakailang beses na siyang lumutang sa ere at nahirapan bago makatakas. Lingid sa kanyang kaalaman, ang Ling power na iyon ay pain lamang ng maliwanag na panga. Ibinuka nito ang bibig, naghihintay kay Juxian mula sa ere. Bago pa mamalaya ng panda, ang bibig ng halimaw ay napakalapit na, handang magpakawala ng direktang tama ng Ling power. Kahit gaano pa kabilis si Juxian, hindi na siya makakailag. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao, na pagtantong napakalapit niya sa pinagmumulan ng atake. Mukhang katapusan na niya, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay hindi maganda to. Sakto nang malapit na siyang malitson, isang suntok ang tumama sa panga ng maliwanag na panga, mula sa isang halimaw na kalahating puti at kalahating itim. Napakalakas ng suntok na iyon, na ang hangin sa paligid ay nagkaroon ng mga alon. Si Po na masungit iyon, na paglitaw pa lang ay sumigaw na sa kanyang nakababatang kapatid, "Anong ginagawa mo, ha, lolo, Tief Anthony? Magtino ka nga." Tama lang ang kanyang pagsaway. Kung wala si Po, siguradong laspag na si Juxian. Dahil sa pagdating ng kanyang nakatatandang kapatid, ang maliwanag na panga ay bumagsak ng malakas sa lupa. Ang malapad nitong katawan ay bumagsak, na naging dahilan upang ang mga mutated beasts na naglalaban sa ibaba ay magtakbuhan para sa kanilang buhay. Ang sinumang malas ay nadaganan at nadurog ang laman loob. Habang ang mga mutated beasts ay nagkakagulo at tumatakas mula sa lugar ng labanan ng mga malalakas, si Juxian naman ay lumapag sa isang maliit na umbok ng bato malapit doon, nakanganga habang tinitingnan ang kararating niyang nakatatandang kapatid. "Kukuya, walang oras para sa kumustahan." Bukod sa maliwanag na panga, marami pang ibang mutated beasts ang humaharang sa daan ni Po. Kahit hindi sila kasing lakas ng maliwanag na panga, marami naman sila. Nainis ang malaking panda nang maramdaman ang aura ng Heian at ng isa pang mutated na puno sa kanyang harapan. Dahil maraming sagabal, hindi na siya nag-aksaya ng salita. Nagpasya siyang sumugod at kung sino man ang humarang ay papatayin niya para makapasok sa loob ng bilog na lupaing iyon. Kinailangan ni Po na labanan ang hindi bababa sa 7 mutated beasts ng sabay-sabay para magkaroon ng pagkakataong makalapit sa loob. Sa sandaling iyon, ang loob ng bilog na lupain ay kakaibang tahimik. Lahat ng mata ay nakatuon sa grupo ng banal na angkan na kadarating lang ng Ingrande sa isang dilaw na liwanag, kabaligtaran ng kadiliman. Tiningnan din sila ng mga ito, sinusuri sila. Ang mga pulang mata ng Heian ay nanlaki. Hindi pa niya nakikita ang dalawang nilalang na kasama ni Baiyu, ngunit mumisi siya. Pawang mga pamilyar na mukha. "Mga ina po, hudu ba kayo nila?" Mukhang matatapos na ang matagal ng alitan na ito. Hindi malinaw kung sino ang tinutukoy ni Heian, ngunit puno ng kumpiyansa ang kanyang boses, kahit nahaharapin niya ang 4 na kalaban. Matagal na niyang hindi pinapansin ang mutated na puno. Ano naman kung may isang puting elepante, isang kabayong dagat, at isang nilalang na itim? Mukha silang matatanda na, lalo na't tahimik lang silang nakatitig sa kalaban. Lumapit si Baiyu kay Liu Zhu at bumulong, kami ring mga banal na angkan ay naparito upang lumaban. Tumango si Liu Zhu. Kung tutulungan sila ng banal na angkan, ano pa ang mas higit doon? Ang pagkakaroon ni Heian ay palaging isang palaisipan para kay Liu Zhu, samantalang ang mga nilalang na ito mula sa itaas, ay tila hindi nagulat nang makita si Heian. Isang malalim na boses ang narinig, kasabay ng paniningkit ng dilaw na mga mata. Galing ito sa maitim na kulay na mutated beast, ang itim na dragon ng banal na angkan, sa kanan ni Baiyu. Hindi ko inaasahan na gagamitin mo ang agos ng Ling power para sirain ang selyo sa pagkakataong ito. Ang mga pulang mata nito ay puno ng pagbabanta habang nakatingin sa kalaban. Diretsahang sumagot si Heian dahil masyado kayong walang kwenta. Sa henerasyon ninyo, unti-unting humina ang inyong lakas, kahit ang selyo ay hindi ninyo na kayang panatilihin. Siyempre, hindi katanggap-tanggap na laitin sila ng harapan. Ang 3 miyembro ng banal na angkan ay nagsama-sama,
masama ang tingin at nagbabanta kay Heian, dapat ka nang bumalik sa ilalim ng dagat. Itinumba ni Heian ang kanyang katawan pasulong, tumawa ng malakas at may kasiyahan, hinahamon sila. Kayo ang dapat bumalik sa ilalim ng dagat. Ito na ang huling laban, manatili na kayo rito para mailibing kasama. Nito, bilang panimula sa makasaysayang laban, iniunat ni Heian ang kanyang kanang braso. Kabibili lang niya ng skill na Dragon Capture, gamit ang 50,000 evolution points. Agad siyang nag-anyong isang mahabang dragon at sumugod para puluputan si Liu Xiu. Pinilit ni Liu Xiu na labanan ito para hindi mapulupot. Ang mga bato at lupa sa paligid ay tila hindi kinaya ang bigat. Tumalon ng mataas si Baiyu, ginagamit ang E-Heaven Piercing. Hindi pa man, ramdam na ang mabilis na paggalaw ng hangin. Marahil ay gagamitin niya ang dalawang unahang paa para tapakan si Heian. Ang berdeng kabayong dagat ay lumundag sa ere, nagbuga ng isang water jet stream. Nakita itong umikot na parang ipu-ipo, ang tubig ay pinalakas pa ng Ling Power. Malapit doon, ang itim na dragon ng banal na angkan ay pumulupot at nagpakawala ng key spinning cannonballs, lumilikha ng dose-dosenang kumikinang na mga bala na parang tubig, ngunit may tiyak na anyo. Lahat ng mga ataking iyon ay nakatutok kay Heian. Agad siyang bumili ng skill na Light Shield, gumastos ng 50,000 evolution points, para bumuo ng isang kalasag na kulay gintong dilaw, gawa sa dose-dosenang galamay na bumabalot sa kanyang sarili, handang saluhin ang lahat ng atake mula sa mga kalaban. Sa isang sulok, si Baiyu mismo ang gumamit ng Heaven Piercing para tapakan ang ulo niya. Sa kanan at kaliwa, bumuhos ang mga atake ng dalawa pang kasama nito. Ang light shield sa itaas ay napunit sa ilang bahagi, tumalsik palabas, ngunit dahil napakakapal nito, ayos lang si Heian sa loob. Hindi siya gaanong napagod. Sa loob, tumawa siya ng malakas, nang aasar, kinikilitin niyo lang ba ako? May punto ang pang-iinis ni Heian sa banal na angkan kanina. Kahit nagsanib puwersa na silang tatlo, hindi pa rin sapat para makagawa ng pinsala. Tunay nga, kumpara sa tiniis niya noon, may karapatan siyang pagtawanan ang mga kalaban. Ngunit nariyan pa si Liu Xiu. Itinaas niya ang kanyang kamay, nagpatawag ng liwanag. Ang kanyang kamay ay nagningning ng dilaw, katulad ng haligi ng liwanag na humahampas kay Heian. Ang liwanag ni Liu Xiu ay parang nakakapaglinis ng masasamang bagay. Ang light shield na ipinagmamalaki ni Heian kanina ay biglang nabitak, direktang tumama kay Heian sa gitna, na para bang gustong durugin ang bawat selula niya. Sa puntong ito, hindi na makatawa si Heian. Mabilis niyang binuksan ang system interface habang sumisigaw sa sakit, bumili ng counter-attack. Ngunit bago pa siya makatapos bumili, biglang sumugod si Po na may mabangis na mukha. Nakatipon na ang berdeng asul na Ling Power sa kanyang kanang kamay na nakaunat. Walang pag-aalinlangan niyang isinuntok ang kamay na gawa sa Ling Power sa mukha ni Heian na parang may maskara. Isang malakas na kibang. Uwin, ang umalinggaw-ngaw sa hangin. Ang buong katawan ni Heian ay nadala ng suntok na nagpapatunay na hindi biro ang lakas nito. Galit na ibinuka ng pandang baliw ang bibig at nagmura pagkatapos mismo ng malakidlat na suntok. Ikaw na pumapatay kahit saan. Mas masahol ka pa sa hayop. Hindi ka mapapatawad. Pagkasabi niyon, sumuntok siyang muli, eksakto sa mukha ni Heian. Ang katawan nito ay tumabingi, ang maskara sa mukha ay nabasag sa isang iglap. Napakabisa at kapakipakinabang ng ganoong kalakas na atake. Halos hindi na makalaban si Heian. Ngunit hindi hahayaan ni Liu Xiu na mapagpira-piraso ito ng ganoon. Akmang susugod na sana siya at tatawagin si Ninth Brother, huwag, nang biglang napigil ang salitang huwag sa kanyang labi. Hindi iyon si Juxian, di ba? Parang ang aura na ito ay mula sa ulo niyang nakatatandang kapatid. Sa alaala ni Liu Xiu, ang kapatid ng pandang ito ay naglakbay ng malayo para makipag-away sa nakababatang kapatid ng walang matinong dahilan. Kung hindi ulol, ano pa? Ang Ling Power sa katawan ng panda ay lalong kumapal sa paligid. Sa isang iglap, nakabuo na ito ng anyo ng isang malaking berdeng asul na panda na mabangis, hindi na iiba sa kanya. Tinitigan niya ng diretso ang kalaban at nagdeklara, Heian, ngayon, kailangan kitang patayin dito. Sumugod siya ng diretso sa dibdib ni Heian, habang ginagamit nito ang mga natitirang dilaw na galamay para sa isang mahinang pagtatanggol. Nagtagumpay si Po na lampasan ang pader ng depensa ni Heian.
Malapit nang dumapo ang kanyang mga kuko sa balat sa dibdib nito. Sinamantala ng itim na dragon ng banal na angkan ang pagkakataon, nagpakawala ng matutulis na mercury needles, na hugis 12 ng mahahaba at maninipis na karayom, na tumusok sa mga galamay ng halimaw, na bahagyang nagpabagal at kumontrol sa kakayahan nitong makaapekto kay Po. Binuksan nila ang daan para sa panda upang sugurin at patayin ang lintik na ito. Ang gitnang bahagi ni Heian ay nabiyak dahil sa suntok ni Po, ang mga galamay nito ay napunit na parang bulok na tela. Mula sa kung saan, sumulpot ang isang pamilyar na anyo ng tao, pinagdikit ang dalawang kamay para bumuo ng isang napakahaba at nakakasilaw na latigo. Walang pag-aalinlangan niyang inihampas ito pababa, tumama kay Heian na naging dahilan upang mahati ito sa dalawa, tumagos pa sa lupa sa ilalim, madaling hinati ito sa dalawang bahagi. Ang paglitaw ng Qi na walang anak na ito ang pinaka-hindi inaasahan. Sumigaw si Liu Zhu, Xiao King ba yun? Bigla siyang lumitaw ng ganoon, hindi niya napansin ang aura nito. Sa loob-loob niya, nag-aalala siya. Ang Heian na ito ay hindi madaling bumagsak. Gaya ng inaasahan, ang mga galamay nito ay naging peking pugitan na ngayon ay humaharap ng direkta sa nag-aapoy na latigo ni Xiao King. Masama ang tingin nito sa kanya, bawasan mo ang pakikisaya. Ginamit ni Xiao King ang dalawang kamay, kinuyom ng mahigpit para pigilan ang mga galamay, ngunit tila medyo dehado si Xiao King. Sakto noon, sumugod ang itim na dragon ng banal na angkan, ginamit ang mga pangil nito para kagatin ng mahigpit ang mga galamay na lumalabas mula sa kanang braso ni Heian na nag-alis ng pabigat sa dalaga sa loob lamang ng isang segundo. Kung hindi pa ito aayusin ngayon, kailan pa? Pagtingala ni Heian kung saan malakas ang pagbabago ng Ling Power, nakita na niya ang paa ng elepante na gumagamit ng heaven piercing, handa nang bumagsak sa kanyang ulo. Hindi siya nakailag. Ang maskara na kakagawa lang ulit ay nayupi, isang malakas na crack, ang narinig, na sinundan ng tunog ng pagkalagutok ng mga bahagi sa ilalim ng madaganan ng malakas na puwersa. Muli, ginamit ng kabayong dagat ang water jet stream, nagbuga ng isang haligi ng tubig patungo sa katawan ni Heian, sakto habang nadudurog ito na parang putik. Hindi nagtagal, ang buong katawan nito ay nagkawatak-watak na parang mga papel na tinatangay ng hangin. Ngunit si Heian ay kalmado pa rin. Ngumiwi ito, tumaltak ang dila at pagkatapos ay ngumisi. Walang bahid ng pinsala. Dito, si Po lang ang hindi nakakaalam ng kakayahan nitong mag-regenerate. Nang makitang tumatawa si Heian, nagalit ito at sumugod na may nakakuyom na kamao, mamatay ka na. At ganoon na nga, isa pang malakas na suntok ang ibinigay ng panda sa mukha ni Heian. Isang tibuom ang umalingaw-ngaw, napaka-satisfying pakinggan. Ang suntok ng panda ay hindi lang sumira sa maskara, nang bumagsak si Heian, ang mukha nito ay biyak na. Ang mabigat na katawan nito ay bumagsak ng malakas sa lupa sa likuran, na nagdulot ng pag-angat ng lupa at bato. Gayunpaman, sa ilalim ng kamay ni Po, bakit parang napakagaan nito? Ang laman ni Heian kanina ay naglaho na parang usok, kumalat ng napakabilis. Hindi nagtagal, nagtipon-tipon ito ulit na naging dahilan upang makaramdam si Po na may mali at mabilis na tumalon para umiwas. Sa itaas, kung saan nagtipon ang usok, nabuo ito sa isang bagay na hindi malinaw ang anyo, basta't may kaugnayan sa lava. Ito ay maitim na maitim at siksik, at lumitaw pa ang ilang pulang mata, tulad ng mga nakakabit sa mukha ng anyo ni Heian kanina. Sumimangot si Xiao King, sinusuri ito. Anong anyo yan? Mukhang mapanganib, kaya't pareho silang kusa ni Po na umatras para mag-ingat. Bigla, mula sa mga matang iyon, humagibis ang mga haligi ng Ling Power, umulan ng malalaking bala na nakaasinta sa dalawang nilalang na nakalutang, na kanina pa nakakainis tingnan. Kanina pa nila sinusugod si Heian, kung hindi sila tatamaan ng atake nito, mahirap nang makaligtas ng buo. Gayunpaman, masyadong malapit silang dalawa, hindi makakilos ng mabilis. Buti na lang, nakita ng kanilang ibos, si Kinggang, na hindi maganda ang sitwasyon at mabilis na nagtayo ng isang earth element wall, mabilis na binalot ang dalawa. Winasak ng Ling Power ang isang bahagi ng pader na naging makakapal na kumpol ng usok. Mula roon, may mga sinag ng liwanag na humagibis. Nang tingnan ulit, nagulat si Heian nang mapagtantong wala siyang tinamaan, o ano. Ang pormasyon ng banal na angkan ay nagbago ng malaki sa maikling sandali. Ang itim na dragon ay pumulupot, kitang-kita ang butas na nagliliwanag na parang isang globo, habang ang kabayong dagat ay lumalangway paikot,
at si Baiyu mula sa ibaba ay itinaas ang kanyang nguso bilang suporta. Marahil ay may ginawa silang napakalakas. Heian, bumalik ka na sa dapat mong kalagyan. Ang mahalaga, tila nakilala ni Heian kung ano iyon. Ang tatlong nilalang mula sa banal na angkan ay tunay ngang nagsasanib puwersa, lumilikha ng isang bagay na bilog na naglalabas ng napakatinding ling power. Mukha itong isang bola ng nagielong lamig, na napakalamig sa paligid, nababalutan ng maninipis na hibla ng enerhiya na parang uso. Makita pa lang ito ay nababaliw na sa galit si Heian. Naggangalit ang kanyang boses, mukhang gusto niyo na namang iselyo ako. Ang kanyang mga mata ay nanliit, at ang lava sa kanyang katawan ay naglabas ng mahihinang tunog ng pagkulo. Si Baiyu ang sumagot para sa kanyang angkan, diretsahan, tama ka. Naparito kami para sa sandaling ito. Mas tama pa, nabubuhay kami para iselyo ka. Pagkatapos sabihin iyon, sabay-sabay nilang itinulak ang bola pasulong. Nakita itong humagibis sa napakabilis na tulin, at habang papalapit kay Heian, lalo itong lumalaki ang diametro. Nang makarating ito kay Heian, mas malaki na ito kaysa sa mga natitirang piraso niya, na para bang handa ng lamunin ang kontrabidang ito. Ang bola ay umikot ng mabilis at direktang bumangga kay Heian, lumubog sa loob nito, at naging dahilan upang ang halimaw ay pumasok sa loob ng napakakinis, na para bang pumasok sa isang piraso ng gulaman, ngunit hindi na makalabas. Tumingin si Heian sa unahan, kung saan ang sumisipol na tunog ng pagsisimula ay nagbunyag ng isang espasyo sa loob na kapareho ng kulay ng bola. Sa isang iglap, medyo nataranta si Heian. Hindi maganda to. Gumamit siya ng espasyo na sa isang kisapmata ay lumawak at naging isang napakalaking bilog. Nakita sa loob ang kadiliman na sumasakop sa espasyo sa labas ng napakabilis. Mula roon, lumabas ang mga hibla ng itim na kadiliman, tinarget ang bola na kumukulong kay Heian at mabilis itong pinulupot. Lumaban siya ng husto sa loob ng bola, ngunit hindi ito mapunit, nagdulot lamang ito ng bahagyang pagyanig. Mas mabuti kung maitutulak niya ang sarili palayo sa mga nakagapos na hiblang iyon, ngunit si Heian ay talagang nasa mahirap na sitwasyon. Walang tigil siyang nagmumura, lintik. Lintik! Lintik! Ang kanyang mga pulang mata ay tila mabibiyak na habang ang kanyang paningin ay unti-unting natatakpan. Sumigaw siya sa puot habang patuloy na lumalaban, paano ko hahayaan na makuha niyo ang gusto niyo? Mayroon pa siyang evolution points. Bakit siya magpapagapos? Ang mga kuko ni Heian na binili sa hindi malamang dami ng puntos, ay biglang lumabas mula sa kanyang katawan, binutas ang bola na kumukulong sa kanya. Ang mga lumabas na kuko ay humarang sa mga hibla mula sa selyo, ngunit hindi gaanong epektibo. Sa isang segundo lang, lumipat ang target nito sa nagpakawala ng selyo. Si Baiyu ang unang tinusok ng isang kuko sa tiyan. Tumagos ito hanggang sa likuran ng puting elepante, humagibis pataas sa langit, nag-iwan ng malaking butas sa kanyang dibdib. Hindi maiiwasan ang dugo. Nanlaki ang mga mata ni Baiyu, walang tigil na umuubo ng malalaking lagukom ng maitim na dugo mula sa bibig ng elepante. Ang dugo ay lalong umiitim, katulad ng kulay ni Heian, hindi malaman kung gaano nakarami ang umagos. Ang dalawang natitirang kuko ay naging dambuhala, sumugod sa kabayong dagat at sa itim na dragon ng banal na angkan ng napakabilis. Dahil ang pag-asikaso kay Baiyu lamang ay hindi tiyak na makakasira sa selyo. Mas maingat ng kaunti ang dalawa pang iyon, ngunit napakalapit nila, hindi na nila napigilan. Buti na lang, mabilis na tumalon sina Po at Xiao King sa harapan nila, humarang gamit ang kanilang mga atake. Ling power na ibinuga mula sa bibig at ang flaming dance whip na nagpira-piraso sa mga kuko. Napangiwi ng husto si Xiao King at sumigaw, huwag niyo silang hadlangan. Kasama ang na katatandang kapatid ni Juxian, si Po. Pareho silang magpapakamatay sa lugar na ito para pigilan si Heian upang makumpleto ang selyo ng banal na angkan. Sa mata ng kontrabida, sinumang magtangkang pigilan ang selyo ay naghahanap ng kamatayan. Mahirap na niyakap ng selyo si Heian, nagkalamat at naglaglagan ang mga bahagi nito nang puwersahin niyang tumagos ang kanyang mga mata sa bola na nire-repair ng ling power ng banal na angkan. Humihingal si Baiyu, hindi maganda to. Dahil sa akin, medyo lumuwag ang selyo. Mabilis na nawawala ang lakas ng puting elepante dahil sa tumagos na sugat. Sa ganitong takbo, makakatakas siya. Mula sa kung saan, humagibis ang mga latigo na kulay dilaw kape.
Saan man sumulpot ang mukha ni Heian, hinahampas ito pabalik sa loob. Tumpak ang mga galaw ni Liu Xiu, hindi niya tinatamaan ang bola ng selyo. Saan mang may kulay pula at itim, doon niya malakas na ginagamit ang kanyang kapangyarihan. Iyon ay mga daloy ng dilaw na buhangin na pinagsama-sama ng earth element upang maging matitigas na bloke. Walang tigil na humahampas kay Heian, pinipigilan siyang labanan ang selyo. Ibinuka rin niya ang kanyang bibig at nagdeklara, "Huwag kang umasang makatakas. Bumalik ka sa dapat mong kalagyan." Lalo pang dinagdagan ni Liu Xiu ang kanyang lakas. Ang haligi ng buhangin ay lalong kumakapal. Bukod sa paghampas kay Heian pabalik sa loob, niyayakap din nito ang bola para ayusin ito. Sa kabila nito, hindi pa rin nakakalamang ang mutated na puno. Lahat ng kakampi niya ay ayaw palampasin ang pagkakataon. Lahat sila ay ibinuka ang bibig at sumigaw, ibinubuhos ang lahat ng kanilang lakas, bawat isa ay nag-aambag ng pagsisikap para ipasok si Heian sa loob ng berdeng selyo. Sunod-sunod na malalakas na tunog ang umalinggaw, iba't ibang uri ng atake ang humihiwa sa espasyo ng selyo. Unti-unting nabalot nito ang halimaw, at pagkatapos ay unti-unting naglaho, nag-iwan ng isang maliit na bitak sa himpapawid. Mukhang na-excel na si Heian sa ibang dimensyon ng espasyo, upang ikulong siya ng tuluyan. Natahimik ang paligid ng ilang segundo. Lahat ay nakatitig sa kabilang panig. May isang taong tuwang-tuwa na sumigaw, "Ayos! Nagtagumpay tayo!" Ang grupo ng mga mutated beasts ay tahimik sa humuhuning hangin, alikabok, at mga pirasong mahirap pangalanan sa hangin. Kung saan kumikilos si Heian kanina, nag-iwan ito ng isang hindi gaanong kalalim na hukay. 1 minuto, 2 minuto, tapos 3 minuto. Walang anumang kilos, tanging mga labi na lang ng labanan ang natira. Ang itim na drago ng banal na angkan ay sakalang naglakas loob na iluwa ang isang bunton ng mga kuko mula sa bibig nito. Pakiramdam niya ay sobrang pagod, ngunit masaya rin siya at ipinagmamalaki. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon, muli silang nagtagumpay. Tumingin-tingin si Po sa paligid, tumingala, tapos yumuko, at sinabi sa lahat, "Wala akong maramdamang anumang aura ni Heian. Mukhang talagang nagtagumpay tayo." Hindi rin naamoy ni Liu Xiu ang anumang madilim na aura na may kaugnayan sa nilalang na iyon. Pareho sila ng iniisip ni Po. Ang pinuno ay naasikaso na, ang natitira na lang ay ang pag-asikaso sa mga mutated beasts sa labas. Sakto noon, bumagsak ang buong katawan ni Baiyu sa lupa. Ang 4 niyang paa ay hindi na kayang suportahan ang kanyang katawan na sobrang tindi ng pinsala. Ang dugo ay namansa sa kanyang puting balat, kitang-kita. Nag-aalalang sinabi ng kabayong dagat, "Baiyu, masyadong malubha ang sugat mo." Balak nilang dalhin ang elepante sa teritoryo ng banal na angkan para gamutin, ngunit napakalayo noon. Baka sa kalagitnaan ng daan ay mamatay na ito. Habang nag-aalala ito, lumipad si Xiao King palapit, nag-aalok ng isang maliit na kahoy na sisidlan, ipinagmamalaki, mayroon akong essence of life dito. Nang makita ang pagtataka at pagkalito ng kabayong dagat, ipinakita niya ito rito. Hindi siya nagpaliwanag sa kabayong dagat, kundi mahinang sinisi si Baiyu, "Sinabi ko na sa iyong dalhin mo ito, hindi ka naman nakinig." Napapikit ng mahigpit sa sakit ang elepante, tinitiis ang sakit na parang binubutas ang kanyang atay at bituka. Ang pawis ay tumutulo, kasabay ng nanginginig, ngunit mabait niyang boses, "Hindi ba't nandito pa si Ngu, Liu Xiu?" Swish! Isang lilang sinag ng liwanag ang humagibis mula sa kung saan, mula sa likuran nilang lahat, pinutol ang liig ng kabayong dagat ng banal na angkan. Isang eksena lang ng tumalsik na dugo ang nakita, na parang ulang bumuhos. Si Xiao King, na hindi kalayuan, ay biglang hindi na makakita ng malinaw, puro maitim na pulang dugo na lang. Hindi pa nakakasabay ang kanyang kamalayan sa mga pangyayari, ang natitirang katawan ng kabayong dagat ay bumagsak na sa harap mismo ni Baiyu. Ang miyembro ng kanyang angkan ay patay na, walang kahit isang huling salita. Umuwol ang elepante sa sakit at pagkagulat. Ang kanyang mga mata ay namula sa mga ugat ng dugo, na para bang ang natitirang dugo sa kanyang katawan ay umakyat na rin sa kanyang mga mata dahil sa galit. Ang biglaan at nakakakilabot na kamatayan ay dumating sa harap mismo niya, hindi siya binigyan ng pagpipilian, na naging dahilan upang ang lahat ng naroroon ay mataranta. Lumingon si Po. Ang 3 salitang "ki hindi siguro" ay hindi pa lumalabas sa kanyang bibig nang tamaan din siya ng parehong lilang sinag ng liwanag,
direktang tumama sa kanyang mukha. Ang kanyang katawan ay naitulak paatras sa isang iglap, ang kaliwang bahagi ng kanyang mukha ay nayupi, at tumalsik ang dugo na parang gripo. Ang nakatatandang kapatid ni Juxian ay tumilapon sa isang mababang bato mga 20 metro ang layo, tumama pa sa ilang lugar bago huminto. Hindi malinaw kung gaano kalubha ang kanyang pinsala, basta't nakitang tumutulo ang dugo at basang-basa ang isang bahagi. Ang susunod na target ay si Liu Zhu, nakakatapos lang tumalo ng mataas, puno ng pag-iingat. Sa ilalim ng kanyang mga paa, isang grupo ng maitim na mga kuko ang sabay-sabay na sumugod para sunggaban ang mutated na puno. Napakabilis ng kilos, ngunit ang tanong ay, saan nanggaling ang mga kukong ito? Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa direksyon kung saan sila lumitaw, ang kanyang pagkagulat ay hindi naiiba sa sinumang naroroon. Nasaan siya? Ang espasyo ay naglabas ng tunog na kumakalansing na parang may tumatapak sa salamin. Ang kalangitan ay nagkaroon ng mahahabang bitak. Sa wakas, crash. Song, ang mga pira-pirasong espasyo ay nagsiliparan kung saan-saan, nagbunyag ng isang pulang-pula at nakamamatay na masa sa gitna ng isang maitim na lugar, na may ilang kumikinang na pulang tuldok din. Ang pulang bola na iyon ay walang ilong o bibig, ngunit malinaw na isang mata. Gayunpaman, mula roon ay umalinggaw ang isang mapanghamak na boses, na nagdulot ng isang kakaiba at di maipaliwanag na eksena, isang lumang trick. Akala niyo ba talaga ay masisilyo niyo ako? Hindi na mahalaga kung paano siya nakatakas. Ang dalawang miyembro ng banal na angkan ay ginamit ang kanilang sariling buhay para sumugod at atakihin si Heian. Kahit na malubha ang pinsala ni Baiyu, ang matinding pagkabigla at galit ay nagpatayo sa kanya. Kailangan niyang makatapak ng isang beses para mailabas ang kanyang galit. Ang kanyang mga matang tuso ay mabilis na umikot. Ang atake ni Heian ay isang skill na mukhang simple, ngunit ang masa ng kulay uling na enerhiya mula sa loob ng espasyong iyon ay lumabas ng napakalaki. Sa isang iglap, tumigas ito at naging matutulis na haligi, parehong malaki at mahaba, sumugod at tumusok sa katawan ng dalawang miyembro ng banal na angkan. Si Baiyu, na kanina ay tinamaan sa tiyan hanggang tumago sa likod, ay tinamaan na naman ngayon sa buto ng dibdib, na naging dahilan upang hindi na siya makasigaw. Ang itim na dragon sa tabi niya ay hindi rin nakatakas, pareho sila ng sinapit. Hindi kalayuan, ang ling power ni Po ay biglang lumaki, ngunit ang laki nito ay mas maliit na kumpara kanina. Umungol siya patungo sa direksyon ng malalakas na kalabog. Ang kanyang anyo ay basang-basa ng sariwang dugo, na umaagos sa malalaking guhit. Asong kalye. Naglakas loob kang bulagin ako. Kung makikita ni Po ang eksenang ito, siguradong mamamatay siya sa sama ng loob. Ang anyo ni Heian ay biglang nagbago at naging isang mabangis na panda, tanging ang kulay ng balahibo lang ang naiiba, sumugod pabalik sa direksyon ng nakatatandang kapatid ni Juxian. Bumili siya ng skill na simulation at bumili rin ng skill na body enhancement, gumastos ng 300,000 evolution points. Isang panggagaya, ngunit nadagdagan ang lakas, kaya't malakas ang tama. Ang kamay ng panda ni Heian ay iniunat patungo kay Po, walang pag-aalinlangang bumutas ng malaking butas sa dibdib ng anyo ng ling power, na sa isang iglap ay naglaho na parang usok. Iniunat niya ang kanyang braso hanggang sa may-ari ng anyo ng ling power, direktang tumama kay Po, na naging dahilan upang ang panda ay sumuka ng maraming dugo. Masyadong mabigat. Umuwal siya, sinusubukang labanan ngunit hindi niya kaya, pati sa ilong niya ay umagos na rin ang dugo. Napakabigat ng suntok na ito. Nang makakuha ng kalamangan si Heian, walang tigil siyang nagpatawag gamit ang system, bumili pa ng skill na Devour, gumastos ng 150,000 evolution points. Sa isang iglap, muli siyang nagbago ng anyo, na parang isang bunto ng buhangin na pinagdugtong-dugtong para maging maliliksing mga braso at binti. Mabilis itong kumalat. Niyakap nito sa isang panig si Baiyu, hindi malaman kung buhay pa o patay na, at sa kabilang panig naman ay si Po, na sumisigaw at lumalaban. Sa ilalim ay naroon din ang itim na dragon. Lahat sila ay mabilis na hinigop papasok sa nakabukas niyang bibig, na para bang pagkain na isinubo lahat. Ang kanyang matutulis na ngipin ay nagsara. Kinain mismo ni Heian ang isang bahagi ng kanyang sariling mga braso at binti para malunok ang mga kalaban. Ang mga kakampi ng mutated na puno, sa isang iglap, si Xiao King na lang ang natira sa himpapawid. Walang tigil siyang lumilipad para iwasan ang mga kukong sumusunggab sa kanya,
habang ang kanyang mga matang puno ng puot ay nakatutok sa kakaibang anyong iyon. Nilunok na nito lahat. Susunod, si Xiao King na ang magiging target nito. Si Heian ay biglang lumitaw at naglaho. Hindi pa man, lumitaw na siya sa harap ni Xiao King na may nakabukas na bibig. Nakita niya ang isang kakaibang puting kulay sa loob. Dapat sana ay hindi na siya makakailag, ngunit si Liu Zhu, na kasing bilis ng kidlat, ay sumugod at direktang